Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 3, Week 8, angkop na paraan ng pakikipag-usap ayon sa pakay, kausap at paksa. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang natutukoy mo ang angkop na paraan ng pakikipag-usap ayon sa pakay, kausap at paksang pinag-uusapan. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa mga ekspresyon o salita na nagsasaad ng nararapat, ng pag-asa at ng hiling. Ngayon naman ay pag-aaralan mo kung paano makikipag-usap ng maayos. Ipakikilala sa iyo ang mga pakay o layunin sa pagsasalita. Bibigyan ka rin ng mga halimbawa ng paraan sa pakikipag-usap ayon sa iyong kausap at sa paksang pinag-uusapan. Tingnan ang larawan at basahin kung paano nakikipag-usap ang bata sa larawan. Una, maraming salamat po, ma'am. Pangalawa, ito po ang pagkain para sa inyo. At pangatlo, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Paano ka ba nakikipag-usap? Sino-sino ang madalas mong kausap? Bakit mo ito ginagawa at ano ang madalas ninyong pinag-uusapan? Ang pakikipag-usap ay paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe. Ito ay maaaring pasalita, pasulat o sa paraang kilos. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pakikipag-usap ay susi sa pagkakaunawaan. Sa pagpaparating mo sa kapwa ng iyong naiisip o nais sabihin, magiging malinaw ang mensahe. Magkakaroon kayo ng maayos na pagsasamahan. Narito ang iba't ibang uri ng tao na iyong nakakausap. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Nakilala mo ba kung sino-sino sila? Tama, sila ang iyong nanay, tatay, kapatid, guro, taong may kapansanan, namamalimos, kaibigan at kamag-aral. Malamang ay nagkaroon ka na ng pagkakataong makausap ang ilan sa kanila. Paano nga ba nakikipag-usap sa kanila? Mahalagang tandaan ang mga sumusunod. Una, magkaroon ng kaalaman sa paksang pinag-uusapan. Pangalawa, maging malinaw sa pakay o layunin sa pakikipag-usap. At ipadama ang paggalang gamit ang po at opo, maging malumanay sa pagsasalita. Sa bawat pakikipag-usap ay nararapat na mayroon kang pakay o layunin. Karaniwang ito ay magbigay ng impormasyon o magbahagi ng kaalaman. Mangalap ng impormasyon o magkaroon ng bagong kaalaman. Minsan ay nakabatay ang pakikipag-usap ayon sa kung sino ang kausap. Maaaring mas formal ang pakikipag-usap sa nakakatanda. Maaaring hindi gaanong formal kung kaedad o kaibigan. Kung ang usapan ay tungkol sa mga aralin na itinuturo ng guro o magulang, mas formal ang paraang ginagamit. Kung tungkol naman sa mga hilig ang pinag-uusapan,
malamang na masaya kayong nagbibiruan. Nagbabago rin ang nabanggit depende sa paksang pinag-uusapan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung ang pahayag ay angkop sa pakikipag-usap. Lagyan naman ng X kung hindi ito angkop. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, maging magalang sa pakikipag-usap. At ang sagot ay tama, check. Sa ikalawang bilang, huwag sumagot kapag tinatanong. Ano kaya ang sagot? Ito ay X. Sa ikatlong bilang, magsalita ng maayos kapag kausap ang guro. Tama, ito ay check. Pang-apat, humingi ng paumanhin kung nagkamali. At ito ay tama. Ikalawang bilang, unawain ang pinag-uusapan. Tama, ito ay check. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin kung sino-sino sa mga bata ang nakagawa ng angkop na pakikipag-usap. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Sa letter A, sinabi ni Elisa sa kanyang ate Mara, "Maaari ko po bang hiramin ang lapis mo?" Ito ba ay nagsasaad ng angkop na pakikipag-usap? Tama. Sa letter B, sinabi ni Joseph sa kanyang mga magulang na, "Maraming salamat po sa inyong regalo. Mahal ko po kayo." Ito ba ay nagsasaad ng angkop na pakikipag-usap? Tama. Sa letter C, natabik ni George ang baso. Saad niya, "Kasalanan mo yan, hindi mo hinawakan." Ito ba ay nagsasaad ng angkop na pakikipag-usap? Hindi ito nagsasaad ng angkop na pakikipag-usap. Letter D, may naghahanap sa nanay ni Dahlia. Tinanong niya, "Sino po sila? Ano po ang maitutulong ko?" Ito ba ay nagsasaad ng angkop na pakikipag-usap? Tama. Panghuli, sinabi ni Aldrin, "Patawad po, hindi na po mauulit." Ito ba ay nagsasaad ng angkop na pakikipag-usap? Tama. Para sa ating paglalapat, kukumpletuhin natin ang nawawalang letra. Ganito din ba ang iyong sagot? Mahusay. Ngayon naman ay basahin natin ito ng buo. Natutuhan mo sa araling ito ang angkop na pamamaraan ng pakikipag-usap. Naunawaan mo na dapat magkaroon ng layunin o pakay. Maging maayos at magalang sino man ang iyong kausap. Hanggang sa muli mga bata!